God Most High, most worthy of our praise, worthy of our adoration, the Eternal One, the God who is more than enough, the Alpha and the Omega, the all-powerful one, the God who is seated on the throne, the sovereign one. Opo, Panginoong Diyos, nagkakaisa po kami na nagpupuri at sumasamba sa inyo. Binibigyan po namin ng karangalan ng inyong banal na pangalan, sapagkat ikaw ang karapat-dapat na bigyan ng pinakamataas na papuri at pagsamba. Salamat, Panginoong Diyos, sa inyong banal na presensya na pinangako mo sa inyong mga anak na nagkakaisa at sumasamba sa inyo. Dalangin po namin, Panginoon, ang inyong banal na Espiritu na kumilos sa aming kalagitnaan at iparanas sa amin ang inyong banal na presensya. Dalangin po namin ang inyong paglilinis sa bawat isa, sa lahat ng aming mga kasalanan. Hindi kami karapat-dapat, Panginoon. Wala rin po kaming magagawa kapag wala ka. Kailangan namin ang inyong biyaya. Kailangan namin, Panginoong Diyos, na pangunahan mo kami sa aming pong pagsamba sa inyo. Upang sa ganon, ikaw ay mapapurihan namin sa Espiritu at sa katotohanan. Dalangin ko po, Panginoong Diyos, na sa oras na ito may hayag ang inyong mensahe. Sa kapangyarihan ng inyong banal na Espiritu, bigyan niyo po ako, Panginoon, ng kakayahan, ng karunungan at kaalaman para maihayag ang inyong mga salita. At ang mga katotohanan ito ang may tanim sa aming mga puso, pangpatuloy kami na maging matatag sa aming pananampalataya, makapagsilbi sa inyo para sa inyong kadakilaan. Maraming salamat, Panginoong Diyos. Maraming salamat. Hayaan mo na patuloy ka naming sambahin. Hayaan mo, Panginoong Diyos, na patuloy po naming dakilain ang inyong pangalan. At hayaan nyo ng iglesia ito ay patuloy na maranasan ang inyong biyaya, ang inyong pabor at pagpapala. Maraming salamat, Panginoong Diyos. Ang papuri at pagsamba, ang pagdakila at pagluwalhati ay para sa inyo po lamang. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Lahat po ay magsabi na Amen. 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 Good morning po sa ating lahat. Kumusta na po kayo? Noong nakaraang linggo ay ginanap po ang eleksyon sa Amerika. At yan ay binantayan ng buong mundo sapagkat meron pong mga consequences, meron pong mga implications
ang resulta ng eleksyon. At ito po ay pagtutunggali ng dalawang partido, red and blue. So alam na po natin kung sino ang nanalo. Ano po? Natalo ang blue. Sa ilang sandali, samahan niyo ako na isipin kung sakali na ang susunod na mayor ng La Trinidad ay ito. Papayag ba kayo? Hindi daw papayag. Sino ang papayag? Wala. Paano? Kung ang gobernador na susunod ay ito, tatanggalin niyo ba? Parang nakakatawa, no? In the future, yes. Kung ang congressman ito, malamang ayaw niyong pumayag ganun. Pero, kung sakali ang presidente ay ito, gusto niyo ba? Papayag ba kayo? Kailangan, pag lumapit ka sa kanya, kailangan ganito ang itsura mo. Papayag ba kayo? Nakakatawa, no? Minsan nisip natin, posible mangyari yan. Hindi totoo yan. Pero, 640 years bago dumating ang Panginoong Jesucristo, ang kaharian ng Juda ay nagkaroon ng isang bagong hari. Kilala niyo ba siya? Hindi Calix ang pangalan, kundi siya po ay si Josiah. Ano niyo bang ibig sabihin ng Josiah? God supports and heals. Ang gandang pangalan. Ano po? Sabihin mo sa iyong katabi, Josiah. God will support you. God will heal you. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating tema, naalala niyo po ba yung tema natin? The heart of a true servant. Ang puso ng totoong naglilingkod. Tutuloy po natin yan sa pag-aaral ng kwento tungkol kay Haring Josiah. Makikita po ang kanyang storya sa 2 Kings chapters 22 and 23 at sa 2 Chronicles chapters 33 and 34. So, doon po tayo kukuha ng mga talata upang sa ganon ay makita po natin ang ginawa ni Haring Josiah sa kanyang panunungkulan. Ang pamagat po ng ating mensahe ngayong umagang ito is Josiah, a heart for God. At marami po siyang magagandang katangian. Pero sa umagang ito, 3 lamang po ang titignan natin. At lahat po ay nag-umpisa sa letter C. Contrite heart, ang kanyang commitment, at ang kanyang courage. So, Josiah, a heart for God. So, umpisahan po natin sa 2 Kings, chapter 22. Umpisa sa verse 1 at pati na rin po sa 2 Chronicles chapter 33. Sa panimula po doon, sinabi sa atin kung kailan nag-umpisang nanungkulan si Josiah. Josiah was 8 years old when he became king. 8 taong gulang. And he reigned 31 years in Jerusalem. So, kung nag-umpisa siya ng 8 taon at
31 taon siyang nanungkulan bilang hari. Ilang taon siya nung siya ay namatay? 39. Sabi ko na nga ba, ang Glory magaling sa math yan. 39 years old. Maiksing buhay, ano po? Maiksi lang. At narinig natin kanina, yung MC nagpatutuo na, excuse me, meron silang kaklase noon, kaibigan, na pumanaw na sa murang edad. Dito po, nakuha yung binabanggit ni Nanay Luz nung nakaraan, na yung buhay hindi lang nadadagdagan ng taon, kundi yung taon natin nadadagdagan ng buhay. Kuha nyo? It's not just that we add years to our lives, but we add life to our years. Amen. Kaya kahit maiksi lang ang buhay ni Josiah, pero matindi naman ang kanyang impact sa bansang Israel. Ngayon, para lalo nating maintindihan, tignan natin ang history. Para sa mga senior lang ang sasagot nito. Sino ang unang hari ng Israel? Senior ba yun? Senior lang, senior. Sino ang unang hari ng Israel? Grabe, revelation ng pinag-aaralan nyo. Si Saul. O sa mga youth, sino ang sumunod na hari kay Saul? David. Sa December po, magkakaroon po tayo ng palaro na family feud. Kaya, at ang mga katanungan po ay nasa Biblia. Wow. Looking forward to that. Yes. Ang sumunod kay Haring David ay si Solomon. Tama. Sino ang sumunod kay Solomon? Siyempre yung kanyang anak. Di ba? Si Rehoboam. Pero hindi siya nagtagal dahil doon na po nahati ang kaharian. So sa paghahati ng kaharian, sa Hilaga, yung 10 tribo, 10 tribes, yun po yung kaharian ng Israel. Sa timog naman, o sa south, is the kingdom of Judah, which comprises of 2 tribes. 2 tribo sa Judah. At may kanya-kanyang hari po sila na nanungkulan. Kung titignan natin, yung mga hari, ito po yung mga naging hari ng 2 kaharian. Sa Israel, 20. Sa Judah, sa Judah, 20. 20 po ang naghari. At yung mga nasa blue, yun yung mga mabubuting mga hari. So, kung bibilangin natin ang mga good kings, righteous kings, 8. 8 out of 20. Ilang percent yun? Yes. Very good. 40%. Wala pa sa kalahati. Pero si Josiah, siya yung huling hari na mabuti. Siya yung huling hari ng Judah na naging matuwid. Kahit na ilang taon lamang siyang nanungkulan. Ito ang summary ng kanyang buhay sa
2 Kings chapter 22 sa verse 25. Now before him, there was no king like him. Wala raw siyang katulad. Paano? He turned to the Lord with all his heart, with all his soul, and with all his might, according to all the law of Moses. Not after him did any arise like him. Wala siyang kaparehas. Sabi kanina ni Brother Dre, ano kayang sasabihin ng mga tao kapag panahon ko na? Naisip niyo na ba yun? Kung sakaling ikaw ay nakahimlay doon at may mga kandila, may mga bulaklak, at yung mga tao sabihin nila, etong si so and so, ano kaya ang sasabihin nila? Sasabihin ba nila na wala siyang katulad? Katulad ni Haring Josiah? Sasabihin ba nila na walang makakapantay sa kanyang pananampalataya? Si Haring Josiah, batang-bata siya nung nag-umpisa siyang manukulan. 8 years old, doon umupo siya sa trono ng Judah. Pero, eto ang sinasabi sa kanya ng salita ng Diyos. Walang hari na katulad niya na lumapit sa Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa at ng buong lakas. Wala rin lumitaw na katulad niya pagkatapos niya. Iniisip ko, paano sila Haring David, sila Haring Solomon? Di ba? Kilalang kilala yung mga yun. Pero etong si Josiah, ibang level siya. Bakit siya ibang level? Kasi ang kanyang puso ay puso para sa Diyos. At yan ang puso ng isang tunay na naglilingkod sa ating Panginoon. Sa verses 8 to 11 ng chapter 22 ng 2 Kings, si Haring Josiah, noong siya ay 16 years old, ay nag-umpisa na siyang kumilos para sa Panginoong Diyos. So, pinaayos niya yung templo. Kinuha niya yung mga nakolektang mga pera at binayaran yung mga manggagawa. Sa verse 8, Then Hilkiah, the high priest, said to Shaphan the scribe. Si Shaphan, siya po yung secretary. At ito ang sabi ni Hilkiah, yung pinunong pare, I have found the book of the law in the house of the Lord. Nakita ko ang libro ng kautusan sa templo. Ibig sabihin, matagal na nilang hindi binabasa ito. Ibig sabihin, nakaligtaan na nila ang salita ng Diyos. Na wala. Sa atin kaya, masasabi ba natin na nasa atin pa ang salita ng Diyos? Amen. Baka meron na tayong Biblia, pero hindi naman natin binabasa at hindi naman natin ina-apply sa ating buhay. In that sense, nawawala rin ang salita ng Diyos sa atin. So si Hilkiah, binigay niya yung libro kay Shaphan. At binasa niya. So Shaphan, the scribe, went to the king, bringing the king word, saying, Your servants have gathered the money that was found in the house, and have delivered it into the hand of those who do the work, who oversee the house of the Lord. Kita niyo yung puso ni Haring Josiah. Gusto niyang maayos ang templo. At doon din ako natutuwa kasi ang Iglesia ng Glory
ito rin ang isang pangunahing priority natin na may ayos ang bahay-sambahan. Kaya nagpapasalamat tayo sa mga ginamit ng Diyos para sa ganon may tuloy ang construction ng church building. Verse 10, Then Shaphan the scribe showed the king, saying, Hilkiah the priest has given me a book. And Shaphan read it before the king. Binasa nila yung nahanapan ni Hilkiah na libro, yung scroll. Now it happened when the king heard the words of the book of the law that he tore his clothes. Nung marinig ni Josiah yung mga salita ng Diyos, pinunit niya ang kanyang damit. Hindi siya si Incredible Hulk, kundi sa Biblia, kapag pinupunit mo ang damit, ito ay nagpapahiwatig ng talagang ikaw ay nag-aalala, na talagang seryoso ka. Maalala niyo si Job? Nung nabalitaan niya yung nangyari sa kanyang mga anak at nangyari sa kanyang mga ari-arian, pinunit niya ang kanyang damit. Because this is a sign of mourning. Yung bang malalim na pagdadalamhati. At ganun ang ginawa ni Haring Josiah nung marinig niya ang salita ng Diyos. Para maging malinaw sa atin, yung sinasabing libro, ito po ay hindi yung buong Biblia na nasa atin ngayon. Ito yung 5 libro na isinulat ni Moses. Yung tinatawag na Torah. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. So dito natin makikita na si Haring Josiah ay meron siyang contrite heart. Meron siyang puso na talagang nagdadalamhati. Bakit? Sapagkat nung marinig niya ang mga katotohanan na nakasaad sa salita ng Diyos, sinabi niya sa kanyang sarili, naku, hindi namin ito tinupad. Hindi ito sinunod ng aming mga ninuno. Kaya lubos-lubos ang kanyang kalungkutan at pinunit niya ang kanyang damit. A contrite heart. A contrite heart is a heart that is humble and broken due to consciousness of sin. Bang talagang nagpapakumbaba ka dahil inaamin mo na ikaw ay makasalanan. Hindi lang yun. It expresses true remorse and humility before God. Yung talagang buong puso ka nagsisisi sa iyong mga ginawa at nagpapakumbaba ka na lumalapit sa Panginoon. Humihingi ka ng kanyang awa, ng kanyang biyaya, sapagkat alam mo na ikaw ay sumuway sa kanyang kalooban. At ang pangatlo, when you have a contrite heart, you are willing to turn away from sinful ways and seek reconciliation with God. Iba, buong puso na sinasabi mo, mali itong ginawa ko, at nagsisisi ako, ngayon tatalikuran ko ng mga gawain ito, at lalapit na ako sa Panginoong Diyos. Yun ang pusong nagpapakumbaba at nagsisisi na lumalapit sa Panginoong Diyos. Yun ang isang katangian ni Haring Josiah. Masasabi ba natin na tayo ay merong contrite heart? Na seryoso tayo sa ating pananampalataya? Masasabi ba natin na kapag nakagawa tayo ng kasalanan ay talagang
pa ba tayong lumalapit sa Panginoong Diyos, inaamin natin ang ating kamalian. At ganyan ang nangyari kay Haring David. Malala yun yung kanyang kasalanan? Kinuha niya si Bathsheba. Pinapatay niya si Uriah. So, adultery and murder. At nagpatuloy siya sa kanyang gawain bilang hari. Pero ang sabi ng Diyos kay Propetang Nathan, puntahan mo si Haring David. At pinuntahan niya. Kunentohan niya. Ang galing ng kwento. Sabi niya, merong dalawang tao. Isang mayaman, isang mahirap. Yung mayaman, maraming mga alagang hayop. Marami siyang mga tupa. Samantala yung mahirap, iisa lang yung kanyang alaga. Pinapakain niya mula sa kanyang kamay. Para sa kanya, yung nag-iisang tupang ito ay parang isang anak. Pero may dumating na bisita, isang manlalakbay. Ang ginawa ng mayaman, imbis na pumatay siya ng isa sa pagkarami-rami niyang mga alaga, kinuha pa niya yung nag-iisa na alaga ng mahirap. Nung marinig ito ni Haring David, galit na galit siya. Sabi niya, dapat sa taong yan mamatay. Dapat bayaran niya ng 4 na beses ang kanyang kinuha. Sabi ni Propetang Nathan, you are the man. Ikaw yun. You could just imagine yung pakiramdam ni David nung oras na yun. Di ba? Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Para bang biglang, pak! Ako yun. At nagkaroon siya ng puso na nagpapakumbaba at lumapit sa Panginoong Diyos. At sinulat niya yung Psalm 51. Kung saan sinasabi niya, nagkasala ako sa iyo, Panginoon. Kaya sa verse 17 ng Psalm 51, the sacrifices of God are a broken spirit, a broken and contrite heart. O God, you will not despise. Sabi ni Haring David, ang handog ko, Diyos, ay isang pusong wasak, broken heart. Isang pusong nagdadalamhati at nagsisisi. At Panginoong Diyos, hindi mo ito itatakbuhin. Tandaan po natin, kapag tayo ay lumapit sa ating Panginoong Diyos, ng buong pagpapakumbaba, ng buong puso na inaamin po natin ang ating kamalian, ang Diyos ay maawain. Ang Diyos ay mabiyaya. At yan ang puso ng isang tunay na naglilingkod sa Panginoong Diyos. Tinanggal niya ang pride sa kanyang puso. Contrite heart. Hindi lang siya mayroong pusong mapagpakumbaba o contrite heart, kundi meron rin siyang commitment. Sa 2 Chronicles, sa chapter 34, sa verse 3, for in the 8th year of his reign, so ilang taon na siya noon? 16 years old. While he was still young, he began to seek the God of his father David. 16 years old. Hinahanap na niya ang Diyos. And in the 12th year, ilang taon na siya noon? 8 plus 12, 20. He began to purge Judah and Jerusalem of the high places, the wooden images, the carved
images and the molded images. Sipin nyo, ang kanyang tatay na si Amon, hindi mabuting hari. Ang sinasamba nila noon, noong panahon ng kanyang tatay, ay mga Diyos-Diyosan. Ganun din ang kanyang lolo na si Haring Manase. Grabe, ilang henerasyon na ang kanilang sinasamba ay mga Diyos-Diyosan. At si Haring Manase, dinala pa yung mga Diyos-Diyosan sa templo. Sipin nyo, yung mga ginagamit sa pagsamba kay Baal, kay Ashira, dinala nila sa loob ng templo. Pero etong si Josiah, kahit na siya ay bata, hinanap na niya ang Diyos. Pinag-isipan ko ito, sabi ko, paano nangyari na si Josiah, kahit na ang kanyang tatay ay hindi mabuti, ang kanyang lolo ay hindi mabuti, pero siya ay maka-Diyos. Maaring yung kanyang nanay. Di ba? Maaring yung kanyang nanay ang nag-impluwensya sa kanya. Pangalawa, maaring yung punong pari ang nagturo sa kanya, si Hilkiah. So sa panahon ngayon, masasabi natin na may impluwensyahan ng bata sa kanilang pamamahay. Sa pamamagitan ng kanyang mga magulang. May impluwensyahan din ng bata sa iglesia, sa church. Kapag siya ay natuturuan sa Sunday school at maging ng mga taong nakapaligid sa kanya. At yan ang ginawa ni Haring Josiah. Bata pa siya, he began to seek God. At sa 12th year, he began to purge Judah and Jerusalem of the high places, the wooden images, the carved images, and the molded images. At 2 Kings, sa verse 2 ng chapter 23, the king went out to the house of the Lord with all the men of Judah. Pinangunahan niya ang mga tao na taga-Judah. And with him all the inhabitants of Jerusalem, the priests and the prophets, and all the people, both small and great. Lahat, tinawag niya, mayaman, mahirap. Sabi niya, hali kayo, punta tayo sa bahay-sambahan. And he read in their hearing all the words of the book of the covenant which had been found in the house of the Lord. Siya mismo, kahit na batang-bata pa siya, binasa niya ang Torah at pinakinggan ng lahat ng tao. Then the king stood by a pillar and made a covenant before the Lord. Siya mismo ay nakipagtipan sa Lord. Siya mismo ay nakipagkasundo sa Diyos. At nangako siya. Anong kanyang pangako? To follow the Lord and to keep His commandments and His testimonies and His statutes. With all his heart, with all his soul, to perform the words of this covenant that were written in this book. Sabi niyo, pinakita niya ang kanyang commitment nung pangunahan niya ang pagbabasa ng salita ng Diyos. And all the people took a stand for the covenant. Yung mga tao ay nagkaisa sa kanyang pakikipagkasundo sa Diyos. Ang galing, ano? Noong panahon na yun, ang ginawa ni Haring Josiah ay ibinalik ang mga tao sa totoong pagsamba. Yan ang kanyang commitment, kahit na siya ay bata pa. Kaya nga,
Minsan kapag nakikita natin yung mga bata, isip natin, bata pa itong mga ito. Marami pang bigas na kakainin yung mga yan. Papunta pa lang sila, kami pauwi na. Pero kapag ang bata pala ay nagseryoso sa kanyang pananampalataya, sa kanyang paglilingkod sa Diyos, ay magiging ma-influential siya. Kaya ngayon yung topic namin nung nakaraan sa youth fellowship is pursuing excellence for the glory of God. Na bilang mga kabataan, dapat makita sa kanilang mga gawain, sa kanilang pag-aaral, na sila nga ay naglilingkod at nananampalataya sa Diyos na makapangyarihan. Sabi ko nga, isipin nyo, sabihin mo na ikaw ay isang Kristiyano, pero pagdating ng exam, sumisilip kasi yung katabi. Ako ay isang Christian, pero pagdating ng mga quiz, matalinaw ka naman. At marami nangyayaring ganun. Marami akong nakakausap, sa totoo lang, na sinasabi lang, dati sumasabi kami sa mga grupong ganyan, dati nag-join din kami sa mga worship services. Pero, nung nakita ko ang gawain ng mga tao, nawalan ako ng gana. Napakasakit. Di ba ba? At ako nahihiya ako kapag ganun eh. Nahihiya ako talaga. Kasi sabi ko, imbis na ang mga taong ito ay mahikayat para sumamba at lumapit sa Panginoong Diyos dahil sa mga mananampalataya, dahil sa mga Kristiyano, sila ang nagiging dahilan para ang mga taong ito ay lumayo sa pananampalataya. Sad news. Di po ba? Pero, yan ang totoo. Tutuloy po natin sa 2 Chronicles 35 verses 1 and 2. Dito naman, ibinalik ni Josiah ang pagdiriwang ng Pasko o ng Passover. Ganun sa kaseryoso na sundin ang salita ng Diyos. Binalik niya ang totoong pagsamba, nilapit niya ang mga tao sa Panginoong Diyos, at ginawa niya yung kanilang mga pagdiriwang. So, verse 1 and 2 ng 2 Chronicles 35. Now Josiah kept a Passover to the Lord in Jerusalem, and they slaughtered the Passover lambs on the 14th day of the first month. And he set the priests in their duties and encouraged them for the service of the house of the Lord. Pinangunahan niya ang pagdiriwang ng Passover at in-encourage niya, pinalakas niya ang kalooban ng mga pari, yung mga Levita na naglilingkod sa templo. Yan ang puso ng isang tunay at tapat na naglilingkod sa Panginoong Diyos. At narinig natin kanina yung testimony ni Sister Alice. Sipin mo magdamag na kinakausap ka para sa ganun pumayag ka na gawin yung ritual na yun. Pero hindi siya pumayag. Bakit? Kasi kung ang isang mananampalataya ay merong commitment, tatayuan niya kung ano ang katotohanan. Hindi siya magpapatinag. Kahit magdamag man yan, kahit ano pang sabihin nila, kahit may mga panakot. Naalala ko noon, sabi ng nanay ko, pwede ba ikaw naman ang maganda sa aking birthday? Sabi ko, sige. Sa isang kondisyon. Sabi niya, anong kondisyon? Walang mag-aatang. Alam niyo yung atang? Ito yung pag-aalay.
Ibang ilalagay mo yung picture ng namayapa, tapos maglalagay ka ng pagkain doon. Sabi niya, hala ka, baka magalit ang tatay mo. Sabi ko, hayaan niyo siyang magalit. Hindi naman siya kakain nun. Sabi ko, hindi naman siya kakain nun. Pero, ganun ang gagawin natin. At, nangyari na. Walang nag-alay at wala rin namang nangyari. Amen. Kaya napakaganda yung sinasabi na sa John chapter 8 na sinasabi, you shall know the truth and the truth shall set you free. At ganyan din naman ang ginagawa ng mga unang Kristiyano. Sa Book of Acts, nung nag-preach si Peter nung araw ng Pentecost, at yung mga tao ay nakinig, 3,000 ang nanampalataya. At mula noon, naging committed yung mga naunang mga Kristiyano sa Acts 2, sa verse 42. And they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship, to the breaking of bread and the prayer. Bilang isang iglesia, dapat binibigyan natin ng halaga ang mga ito. Ang apostles' teaching. Ano yung apostles' teaching? Ito po yung nakasaad sa Biblia. Bible study. Fellowship. Ito, fellowship. Nakikipag-fellowship tayo. Una sa Diyos at sa bawat isa. Meron ding online fellowship. To the breaking of bread and the prayers. Nakikiisa ba tayo sa panalangin? Bilang mga mananampalataya, hindi kumpleto ang ating buhay kapag walang panalangin. Ito ang connection natin sa Panginoon Diyos. So sa buhay ni Haring Josiah, ipinakita niya kanyang puso na mapagpakumbaba. Pinakita rin niya ang kanyang commitment. At yung pangatlo, pinakita niya ang kanyang tapang, ang kanyang lakas ng loob, ang kanyang courage. Isipin niyo, batang-bata, kukontrahin mo yung mga tao na nauna sa'yo. Kukontrahin mo yung ilang henerasyon na ginagawa ng mga ninuno mo. Madali ba yun? Hindi, di ba? Dito sa 2 Kings chapter 23, umpisa sa verse 4. And the king commanded Hilkiah the high priest, the priest of the second order, and the doorkeepers to bring out of the temple of the Lord all the articles that were made for Baal, for Asherah, and for all the hosts of heaven. Lahat ng mga ipinasok doon, pinatanggal niya, pinalabas niya. And he burned them outside Jerusalem. Sinunog niya. In the fields of Kidron and carried their ashes to Bethel. Sipin nyo, ginawa niya yun kahit na siya ay batang-bata. Matindi yung pagsamba kay Baal noong panahon na yun. Noong panahon ng Judges, nung ang naghari ay si Haring Ahab at kanyang asawa na si Jezebel, talagang doon naglipa na ang pagsamba kay Baal. At patuloy na ginawa ng mga tao sa mga susunod na henerasyon. Pero si Haring Josiah, sabi niya, tanggalin natin lahat ito. Hindi nalulugod ang Diyos sa mga
pagsamba sa Diyos-Diyosan at pinasunog niya. Then, he removed the idolatrous priests whom the kings of Judah had ordained to burn incense on the high places in the cities of Judah, in the places all around Jerusalem. Pinagtatanggal niya pati yung mga pari. Yung mga makakalaban niya sa kanyang mga ginagawa. Pero hindi niya inaligta na yun. Hindi niya inisip, basta ang nasa isip niya, susunod siya sa Panginoong Diyos at gagawin kung ano ang nararapat ayon sa salita ng Panginoon. All around Jerusalem, and those who burn incense to Baal, to the sun, to the moon, to the constellations. Ano yung isang halimbawa ng constellations? Ito yung, alam niyo yung mga, yes, horoscope. Sino yung mga nasa Libra, mga Sagittarius, Cancer, ganyan. Kasama na rin dito yung mga panghuhula. Lahat yun ay kanyang pinagtatanggal. And to all the host of heaven. So maaaring yung host of heaven, eto yung mga gawa-gawa ng mga tao na parang mga estatwa ng mga anghel. And he brought out the wooden image from the house of the Lord to the brook Kidron outside Jerusalem, burned it at the brook Kidron, and ground it to ashes. And he threw its ashes on the graves of the common people. Pinagsusunog niya, at yung mga abo, yun ay tinapon niya sa mga libingan ng mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. And he defiled Topheth, which is in the valley of the son of Hinnom, that no man might make his son or his daughter pass through the fire to Molech. Si Molech, ito yung pinapaniwalaan na nagkakaloob ng kayamanan. At para mangyari yun, kailangan yung unang anak mo, yung panganay na anak mo na lalaki, ay iaalay mo sa kanya. Kasi yung statwa niya ay may mga kamay. At ilalagay mo sa kanyang kamay, pero may apoy. So yung anak mo dadaan sa apoy. Masusunog. At hindi yun kaaya-aya sa Panginoong Diyos. Kaya nga may nagsasabi na, hindi biblical yung cremation. So lahat yun ay pinagtatanggal niya. Yung mga pagsunod sa mga Diyos-Diyosan, pinatigil niya. Then he removed the horses that the kings of Judah had dedicated to the sun. At the entrance to the house of the Lord by the chamber of Nathan-Melech, the officer who was in the court, and he burned the chariots of the sun with fire. Alam niyo kaya niya sinunog? Hindi lang niya sinira. Kasi, maaaring kapag sinira niya, ay gagawin uli. Kaya ginawa niya, pinagsusunog niya, pinagdidikdik niya, upang sa ganun, hindi na maibalik. Isipin niyo, siguro may mga statwa doon na gawa sa ginto. Diba kapag nakita, uy, ginto to, pwede kong isanda. Pero, para kay Josiah, kailangan lahat yan ay mawala. Talagang nilinis niya. At hindi lang yan, he also burned the bones of the priests on the altars. Cremation na naman. Di ba? Sinunog yung mga buto ng mga pari sa kanilang mga altar and cleansed Judah and Jerusalem. And so he did in the cities of Manasseh, Ephraim, and Simeon, as far as Naphtali, and all around. Pati yung mga karatig na syudad, na kahit hindi kasama sa kanyang kaharian, ay nilinis rin niya sa pagsamba sa Diyos-Diyosan.
Ganon katindi ang lakas ng loob ni Haring Josiah. At bilang naglilingkod sa Panginoong Diyos, kailangan natin ng ganito katangian. Yung malakas ang ating loob. Kasi sa panahon ngayon, may mga tinatawag na compromise. Diba? O sige, gawin mo to. Pero, pwede mo rin gawin ito. Okay lang yan. Kasi maintindihan naman ng Diyos. Kailangan, bilang lingkod ng Diyos, kung ano yung katotohanan, yan ang ating tatayuan. Kaya, nung naalala nyo yung title ng preaching nakaraan, unswerving. Ibig sabihin, hindi siya pupunta sa kaliwa, hindi rin siya pumupunta sa kanan. At kailangan meron kang malakas na loob para panindigan ang katotohanan. Courage is contagious. Nakakahawa ang lakas ng loob. When a brave man takes a stand, the spines of others are often stiffened. Yan yung sinabi ni Billy Graham. Na kapag merong mga tao na malalakas ang kanilang loob at nangunguna sila, may mga lumalakas din ang loob at sumusunod sa kanilang mga halimbawa. Kaya nga, sa Biblia, sa Old Testament, yan ang sinasabi ng Panginoong Diyos sa mga Israelites. Sa Deuteronomy 31, be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Bakit daw hindi tayo matatakot? Kasi kasama natin ang Diyos. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Sa New Testament, ito naman ang sabi ni Apostle Paul, be on your guard, stand firm in the faith, be courageous. And this is a command. Ito ay kautusan na sinasabi ni Apostle Paul, be courageous, be strong, do everything in love. Masasabi ba natin na tayo ay may lakas ng loob na panindigan ang katotohanan? Sa susunod na taon, May 12, kung hindi ako nagkakamali, yan po ang election day dito sa Pilipinas. At sana, bilang mga mananampalataya, hingi tayo ng karunungan mula sa Diyos para sa ganun. Yung karapat-dapat na ihalal, yan ang ating iboto. Yan ang ating isulat sa balota. Panindigan natin. Katulad ng ginawa ni Josiah. So, Josiah, a heart for God. Meron siyang contrite heart. Meron siyang commitment. At malakas ang kanyang loob. At yan ang mga katangian ng isang tunay na naglilingkod sa Panginoong Diyos. At sana, ang halimbawa ni Haring Josiah ay maging halimbawa rin sa bawat isa sa atin para sundin natin. At nang sa ganon, ang pananampalataya natin ay patuloy na may papahayag at makikita ng mga tao ang katotohanan. Tayo ba'y manalangin?
Panginoong Diyos, maraming salamat po muli sa inyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa buhay po ni Haring Josiah, na bagaman siya ay bata pa lamang, nakita po namin na meron siyang pusong mapagpakumbaba, puso na nagsisisi, puso na seryoso sa iyo. Hindi lang yan, meron po siyang commitment sa inyo, malalim na commitment para gawin ang mga nararapat, para ganapin ang inyong mga katotohanan, hindi lang sa kanyang buhay, kundi sa buong kaharian. At meron din siyang lakas ng loob para panindigan ang katotohanan. Dalangin ko, Panginoong Diyos, na bigyan mo kami ng puso na katulad ni Josiah. Puso na seryoso, lumalapit sa inyo ng buong pagpapakumbaba. Inaamin na hindi kami karapat-dapat. Inaamin na wala kaming kakayanan kung wala ka sa aming buhay. Gawin din po, Panginoong Diyos, pagkalooban mo kami ng commitment para sundin ang inyong mga salita, para tayuan ang mga katotohanan na nakasaad sa inyong Biblia. At pagkalooban mo kami, Panginoong Diyos, ng tapang, ng lakas ng loob, upang magampanan namin ang aming mga tungkulin bilang mga mananampalataya, bilang mga lingkod mo, bilang inyong mga anak. Dalangin ko, Panginoong Diyos, na itanim mo ang mga bagay na ito sa aming mga puso at isipan, at hayaan mo na patuloy ka naming mapapurihan, masamba sa pagsasagawa namin sa lahat ng aming mga natutunan namin ayon sa inyong mga salita. Maraming salamat, Panginoon. Lahat ng ito, pinagkakatiwala po namin sa inyo. At ito po ang aming sabot dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.